Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Mary Det and I am a full-time freelancer. So guys, kung napanood nyo yung last update ko about din sa tinitake ko na course, so parang kailan lang, ang bilis ng araw, and parang nung una kong gumawa ng vlog about dun sa training ko is magi-start pa lang kami. And ngayon guys, matatapos na yung training namin. Akalain mo yun, parang matatapos na yung almost 6 months na training. Actually, matatapos kami ng October 31. And ayun, exam na lang para sa national assessment. So ayun yung pinaghahandaan ko naman. And hopefully, sana maipasa ko or maipasa namin ng mga classmates ko yung national assessment. So, ayun guys, gusto ko lang mag-share dahil nga gusto kong i-share sa inyo yung journey ko as a freelancer, and at the same time, nag-take nga ako ng other course. So, yung tinitake ko is caregiving course, and yun ay 6 months training. So, 3 months kaming online class, and nung September 19, nag-start na kaming mag face to face. So 3 days a week yung namin, yung face to face namin, and then yung 2 days is online class pa din. So ayun, nakakailang weeks na kami ng face to face, and matatapos siya sa October 31. So parang kailan lang, ang bilis ng grabe. Sobrang busy ko nung mga time na nagti-training. Nag-start kami ng training dahil doon din nag-start na magpagawa yung isang part-time client ko. So halos nagsabay-sabay talaga. Mayroon akong full-time client, and at the same time, yung training namin yung face-to-face class namin is maghapon talaga siya from 8 a.m. to 5 p.m. Excuse me. Kaya medyo talaga ako. Medyo gahol talaga ako dun sa na yun, dahil after ko face to face, kailangan ko pa rin magtrabaho. Kaya buti na lang, ang ginawa ko nun is offset ako ng days off ko. So meron akong 2 days off ng every week. So ang ginawa ko, may work ako kasi yung namin, yung face to face namin, Monday, Friday, and Saturday. So, ang ginawa ko, Monday, face-to-face ako, tapos mag-work ako ng pagdating ko. So, minsan, kailangan, ang ginagawa ko, minsan bago ako umalis, gigising talaga ako ng maaga para mag-work. Or, pag hindi ako nakapag-work, yung ibang work ko, pinapagawa ko sa asawa ko. Which is, tinrain ko na din siya bago pa mag-start yung face-to-face namin, kasi para hindi nga ako mahirapan. And para pagdating ko, yung mga gagawin ko is yung talagang main task na lang yung gagawin ko. And thankful ako na gagawa ko naman siya, and mas mabilis nga, actually parang mas marami pa nga ako nagawa simula nung nag-training ako, kasi talagang nakaset yung schedule ko. And pag umuwi ako, ang ginawa ko kasi, nag-offset nga ako ng days off. So, yung Monday, sa 3 araw na face-to-face namin, Monday lang ako may work. And Saturday and Friday, day off ko yon. Pero dahil nga meron akong part-time client nun, ang ginagawa ko, nag-work ako ng Friday and Saturday doon sa sa part-time client. And nakakatuwa lang din dahil nakaya ko yun. And ngayon, nag-stop na rin kami nung part-time client ko. Wala na siya ulit pinapagawa. Nung nakaraan kasi medyo marami siyang pinapagawa. Pero ngayon, wala pa siya ulit binibigay. So, ayun. Okay lang din dahil nga itong ang month na to, itong October hanggang November, ito yung dito na kami medyo alam mo yun, ito na yung talagang kailangan namin tutukan dahil nga mag-exam na kami for national assessment. So, okay lang din na wala pa munang paggawa yung isang client ko, kasi yun nga, medyo mabibisi nga for the next few weeks para dun sa para sa pag-review ng national assessment.
Kaya, ayun. And, kung kaya nga ba, kaya naman schedule, and kailangan lang talagang mag-set ng schedule. Kasi, ang kagandahan lang is hindi kami face to face the whole week. Kasi pag feeling ko kung face to face na buong linggo, medyo may hirapan ako kasi almost inaabot ako ng almost 1 to 2 hours sa biyahe pa lang papunta. And hindi, pauwi. Actually, pinaka-traffic talaga is yung pauwi. Minsan inaabot ako ng halos mga 2, at yung pinaka-worst pa is 2.5 hours. So, yun talaga yung isang pinoproblema ko, yung traffic talaga. Pag papunta naman, may mga 1 oras, kaya naman. Yung pauwi lang talaga kasi 5 p.m. nga yung out namin sa school. So, syempre, di ba, rush hour na yun. Kaya yun. And, minsan nakakauwi ako mga 8:30, ganun. So, mag-i-start pa lang ako mag-work nun. So, buti na lang din talaga ginagawa nung asawa ko yung ibang work ko. So, pag uwi ko, yung gagawin ko na lang is yung mga main task or pag may pahabol yung client ko, ganun. So, ayun, kahit pa paano, medyo baluwag yung schedule ko. And talagang, pero pagdating ko, talagang inaano ko talaga yung oras ko. Work na lang talaga yun. As in, pagdating ko, kakain lang ako. Tapos mag-work na ako hanggang 10 or 11. Minsan abot pa ako ng 12 a.m. Pero so far naman, guys, sobrang nag-enjoy din ako sa training namin. Kasi, actually, dito medyo na-practice ko yung sa scheduling. Kasi, kahit pa paano, talagang na-maintain ko yung ganong schedule. Hindi ako masyadong nagkaroon ng pending. Dati kasi, kahit isang client ko lang, medyo nagkaka-pending pa ako, ganun. Feeling ko dahil din nga yung mga trabaho ko, binibigay na ng client ko. So, minsan, napaparami din talaga yung ginagawa ko. Kaya parang lumalagpas pa rin ako dun sa 8, supposed to be nagagawin ko for a day. And ayun guys, doon sa pinapasukan ko ngayon sa training namin, meron din doon training ng TESDA for bookkeeping. So, ayun, kung gusto niyo mag-enroll sa bookkeeping, kasi pwede niyo rin 'yun i-offer as a freelancer. Actually, nag-research din ako dito sa freelancing kung pwede ko bang gamitin yung caregiving course ko, yung training para sa freelancing. And meron ako nakita na home care VA. So feeling ko pwede ko rin siyang i-try, pero sana alam mo yun, magamit ko din yung training ko para naman sa freelancing. Pero ngayon meron naman akong full-time client, and yung yung caregiving is for additional skills. And sobrang dami kong natutunan dito sa training na to. So, ayun lang muna for today's video, guys. And i-update ko ulit kayo sa mga susunod na vlogs ko. And ayun. Thank you so much for watching, and please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!